A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sabra miftahal faraj wa ja'alahu Allahu sababan linaili ats-thawwabi war-ridha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sufunin najati wa masabihil huda. Amma ba'd. Fa inna sabra min a'zami ma amara Allahu bihi ibadahu wa qad jaa fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqdin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul aliyul azim. Una sa lahat, gusto ko lang magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbigay ng blessing sa araw-araw na kung saan nandito na tayo sa panglabing isang araw ng pag-aayuno. So inshallah subhanahu wa ta'ala naway makamit pa natin ang kanyang rida at gabay nang sa ganun magamit natin sa pagserbis sa kanya at sa pag-iibadat. So ang topic na ating itatalakay ngayon ay ang ibig sabihin ng sabar. So, sinabi ng bantog na pantas na si Nasruddin at-Tusi, ang sabar ay nangangahulugan ng pagpigil sa sariling mabalisa kapag may nararanasang di kanais-nais. At ang magiting na arif na si Khaja Abdullah Al-Ansari ay nagsabi, ang ibig sabihin ng sabar ay ang pagpigil sa sariling pagrereklamo sa dalamhating kinikimkim. So, karamihan sa atin, pag sinabing sabar, meron tayong problema o di kaya'y mga pangyayaring dumating sa ating buhay na halos ikawala ng ating sarili. Subalit, hindi natin alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng sabar. So inshallah subhanahu wa ta'ala gusto ko lang mag-share ng kaunting kaalaman tungkol sa sabar. So magbabanggit tayo ng hadith galing sa Imam Ali patungkol sa sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sabrah minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Fa idza zahabar ra'su zahabal jasad. Kadzalik idza zahabas sabru zahabal iman. Ang ibig sabihin ng hadith na ating nabanggit, katotohanan ang sabar ay galing sa iman, kagaya ng ulo sa katawan. Fa iza zahabar ra'su zahabal jasad. At kung sakaling mawawala ang ulo, ganun din ang jasad, mawawala din siya. Nang dahil doon, kazalik, iza zahabas sabru zahabal iman. Kung mawawala ang sabar, mawawala din ang iman. Ang ibig sabihin po nito ay ang hindi po pwede mawalay ang ulo sa katawan, ganun din ang iman at saka ang sabar, inilarawan ng Imam Ali sa atin. So kung titignan natin, ang mga henerasyon natin ngayon, bihira lang sa atin ang may iman at sabar dahil hindi ito nabibigyan ng gaanong pansin. At kung sabar lang ang ating pag-uusapan mga kapatid, wala nang makakatalo pa sa Imam Ali alayhi salam. Sa anong dahilan kung bakit hindi gumanti ang Imam Ali sa oras na inatake ang kanyang asawa sa kanyang bahay? Sa anong dahilan bakit hindi siya gumanti? Dahil sa oras na buhay pa ang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alam niya ang mangyayari sa asawa ng Imam Ali. At sa oras na yon, sinabihan na ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ang Imam Ali na magsabar. Kaya walang magawa ang Imam Ali kundi ang magsabar sa kanyang buong buhay. So mga kapatid, hindi porke may pagsubok, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinahihirapan ka na niya. Kaya ka sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil mahal ka niya. So paano natin nasabi yun? Kaya sa oras na tayo ay sinubukan ng Allah, ay para hindi maalis sa ating puso ang salitang sabar. Kaya tayo sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil isa ito sa simbolo na hindi tayo pinapabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon,
Ano naman ang promise ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong may sabar? So ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kung mamatay ang anak ng taong may sabar, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel, nakuha mo na ba ang buhay ng anak ng aking alipin? Sabi ng anghel, oo. Pagkatapos, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pati na rin ba ang bunga ng kanyang puso? So mga kapatid, ang ibig sabihin po ng bunga ng kanyang puso dito ay yung reda na sa oras na siya ay ikinuha na ng mga malaikat. So ang sagot ng mga anghel ay, oo. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, so ano ang sabi ng aking alipin? Ang sabi ng malaikat, pinuri ka, at ang sabi ay, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, isa sa mga simbolo o di kaya'y sign ng taong may sabar ay ang salitang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sa oras niya siya ay pinaratingan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel, gumawa ka ng bahay para sa aking alipin sa paraiso at pangalanan mo itong Buyutis Sabirun. MashaAllah mga kapatid. At ano pa? Sinabi din ng Imam Ja'far as-Sadiq, kapag ang nananampalataya ay nasa loob ng kanyang libingan, ang salat ay nasa kanyang kanang kamay, at ang zakat ay nasa kaliwang kamay, at ang kabutihan o di kaya'y fadila ay nasa kanyang harapan, habang ang sabar ay nagbibigay proteksyon sa kanya sa pagdating ng mga anghel na magtatanong sa kanya doon sa mayat na yan, at sasabihin ng sabar sa salat at sa zakat at sa kabutihan na iyon, kayo na ang bahala sa inyong kasamahan, at kapag hindi nyo siya matutulungan, ako na ang bahala tutulong sa kanya. So, kagaya na po ng ayat na ating nabanggit, dito, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْدٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. So, ang ibig sabihin po ng ayat na ating nabanggit, at tiyak na susubukan namin kayo ng mga bagay na ikakakatakot nyo, at kagutuman, at pagkawala ng pag-aari at buhay, at mabigyan ng magandang balita ang mga matitiisin. Ang tanong mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin ng Bashiris Sabirin? O di kaya ang mga magagandang balita? So according to mga mufassirin, may mga tafsir sila tungkol sa Bashiris Sabirin, at ang alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yun po ang pinakamagandang balita sa mga taong may sabar. At ang ibig sabihin po ng hadith o di kaya tafsir na ating nabanggit, at kung ang taong tinamaan ng pagsubok o di kaya dinatingan ng pagsubok, sila ay nagsasabi na tunay na tayo ay pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kanya tayo babalik. So ang sabi ng mga mufassirin tungkol sa Bashiris Sabirin ay yung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yun na po ang mga magagandang balita sa mga taong may sabar sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang sabi ng Imam Ali patungkol sa mga uri o di kaya mga klase ng sabar sa Bismillahirrahmanirrahim, ang sabi ng Imam Ali, may 3 uri ang sabar. Yun na ang as-sabru ala ta'ah, was-sabru anil ma'siyah, was-sabru andal musibah. Ang ibig sabihin po ng as-sabru ala ta'ah ay ang pagsabar sa pagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya na ng pagpigil sa ating sarili na kumain o di kaya uminom sa oras na tayo ay nag-aayuno. O di kaya ang paggising sa madidiling araw upang itayo ang fajar. Yun na ang ibig sabihin ng as-sabru ala ta'ah. Ang pangalawa ay ang was-sabru anil ma'siyah.
Ang ibig sabihin po nito mga kapatid ay ang pagpigil sa ating sarili upang makagawa ng masama. Kagaya na ng pigilan mo ang sarili mo sa mga gawain na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas lalo na kapag ikaw ay nasa oras ng pag-aayuno. Kagaya ng paninirang puri sa ating mga kapwa, o di kaya ang pagsisinangling sa oras na ikaw ay nag-aayuno, at ang iwasan ang pagbigkas ng mga masasamang salita na nagiging sanhi na ikakabatal ng iyong pag-aayuno. Yun na po ang pangalawang uri ng sabar ng ating nabanggit. At ang pangatlo ay ang wasabru indal musibah. Kagaya na ng pagsabar sa oras ng nawawalan ka ng minamahal sa buhay. Yun na ay ang isang example. At ang pangalawa ay ang kagaya na ng mga nasunugan ka ng bahay. Yun ang pangalawa. Yun ay asabru indal musibah, yung pagsubok na exclusive sa'yo. Ito po ang ibig sabihin ng asabru indal musibah. Yun na po ang pangalawa. At ang pangatlo ay ang kagaya na ng nabankrupt ka sa iyong business. Pang-apat, kagaya na ng naaksidente ka, o di kaya na isa sa mga pamilya mo ay naaksidente. Yun na po ang ibig sabihin ng as-sabru indal musibah. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, doon na po nagtatapos ang ating topic. Naway pagduaan natin ang mga sarili natin na sana'y makamtan pa natin ang uulit na buwan ng Ramadan. At naway nasa mabuti rin kayong kalagayan. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.